Ang hula ay walang katotohanan yan. Kaya wag tayong basta-basta maniniwala dyan. Ang paniwalaan natin ay silang dalawa. Kung anong meron sila ngayon, doon na lang tayo para hindi tayo magkagulo. Mga fans ng Kim Pao, positive lang tayo lagi kahit ano pa yung mga lumalabas dyan na paninira nila. Huwag ninyong paniwalaan. Ako pag may mga isyong di magaganda para sa kanilang dalawa, hindi ko na lang pinapanood ang vlog nila. Pero pag maganda ang vlog about sa kanilang dalawa, yun na lang ang pinapanood ko. Ngayon lang ako nag-comment, Miss Joyce, pero matagal na akong nanonood sa mga vlog mo, lalo na't maganda ang content mo sa Kim Pao from Davao City. Naku, maraming salamat po, Ginang Normita Repolyo, and syempre, Happy New Year. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, and yes, tama po kayo dyan. Hindi tayo dapat basta-basta naniniwala sa mga hula-hula na yan. Lalo na kung mga tao lang din naman po ang nagsasabi niyan. Diba? Alam naman natin na isa lamang po ang nakakaalam ng ating kapalaran at yun ay Diyos na lumikha mga kakimpaw. Yung mga hula na yan, pwedeng tama, pwedeng hindi, kasi hula nga mga kakimpaw, di ba? Doon tayo magbase sa pinapakita po nilang dalawa. And also, tayo po ang gumagawa ng kapalaran natin. Huwag nating iasa yan sa mga hula-hula dahil yan nga ay hula lamang, di ba? So maraming salamat po sa komento, Ginang Normita Repolyo. God bless po and Happy New Year. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpo, ang mga topic po na nakalap natin sa araw na to ng huling araw po pala ng 2025. Kaya sulitin na po natin ito mga kakimpaw. I'm sure miss nyo na po si Kim and Paolo Avellino. Tapos ang dami kong nakikitang mga video at picture ni Kim and Paolo Avellino sa lahat ng social media platform. Binabalik nila yon mga kakimpaw para hindi po nila ma-miss si Kim and Paolo. Paano ba naman? Ilang araw na po silang hindi nag-update. Sobrang daming nakakamiss sa kanila. Sabi nga po ni Ma'am Elsie, proud na proud ako sa mga kakipi ko kasi yung mga kalumalumaan na mga videos ng Kim Pao talagang hinuhukay pa nila para mag-relapse. Ang gaganda ng mga edits, ang gagaling ng mga KP editors natin. Pati KP and BI, Soko, SWAT, investigator, lahat or investigador, lahat na. Thankful ako at napasama ako sa KP. Yes po, ganyan po yung ginagawa ng Kim Pao fans ngayon. Nagre-relapse sila ng mga video, mga picture ni Kim and Paolo Avellino para nga naman hindi po nila ito ma-miss. Para nga naman habang si Kim and Paolo Avellino sinusulit ang kanilang holiday, eto't meron tayong napapanood kahit na mga throwback lang. Diba? At least hindi tayo naboboring. Samantalang may good news po si Kim para sa inyong lahat mga kakimpaw. Good news and another blessing din syempre for Chinita Princess. So may special announcement po siya. Sabi niya nga dito mga kakimpaw, para yan sa House of Little Bunny Cebu, we are extending. Sabi dito, because of your overflowing love, trust, and support, House of Little Bunny PH Cebu will be extending until February 2026. And from the bottom of our hearts, thank you, Bonnies. Every visit, every kind word, every show of support means so much to us. You made this dream bigger than we ever imagine. From Sinulog season to Valentine season, House of Little Bunny PH Cebu will continue to be here celebrating love, gratitude, and beautiful moments with all of you. This extension is because of you, forever grateful always. Thankful. See you Cebu City Bunnies. So ito po yung nasa SM City Cebu mga kakimpaw sa upper ground level yan. Ibig sabihin pala mga kakimpaw, etong House of Little Bunny sa Cebu ni Chinita Princess, hindi po siya parang pangmatagalan. So in-extend lang ito para dahil alam natin na malakas po ang bentahan ng bag ni Chinita Princess na House of Little Bunny dito sa Cebu. Alam naman natin pag malakas yung bentahan, syempre nag-e-extend yan, 'di ba? At pag naman mahina, syempre ililipat po sa ibang pwesto. Maganda po ang pasok ng business ni Chinita Princess, kaya in-extend and hopefully magtagal nga po ang House of Little Bunny dito po sa SM City Cebu kasi medyo mahal din po kasi ang
renta ng pwesto sa SM. Kaya sana mailabas na lang sa SM, mga kakimpaw, itong House of Little Bunny na shop ni Chinita Princess para makamura-mura naman siya ng pwesto. Kasi may pupunta at pupunta dyan, mga kakimpaw, na mga customer. Lalo't alam naman natin at kilala naman po si Chinita Princess, di ba? Isang big star ng ABS-CBN. Kaya kahit saan pumesto, hahabulin niya ng mga tao. Kaya naman, congratulations sa another blessings at success na to. Kim Chu, deserve mo yan. Maraming lumalabas ngayon na tarot reading, astrology, at kung ano-anong prediksyon tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Pero mahalagang tandaan ang ilang bagay. Una, haka-haka lang ang mga hula. Wala itong konkretong basehan at kadalasan ay ginawa lang para makakuha ng views, clout o reaksyon ng fans. Hindi nito kayang ilarawan ang totoong nangyayari sa buhay ng isang tao, lalo na sa personal na relasyon. Ikalawa, sina Kim at Paulo ay tunay na tao, hindi mga karakter sa teleserye. May sariling desisyon, emosyon at pribadong buhay sila. Hindi dapat idikta ng baraha, bituin o hula ang magiging takbo ng kanilang samahan. Ikatlo, mas mahalagang tingnan ang totoong kilos at salita kaysa sa hula. Kung may dapat paniwalaan ng fans, iyon ay mga opisyal na pahayag, aktual na proyekto nila, at ang respeto nila sa isa't isa, hindi ang interpretasyon ng kung sino-sino online. Ikaapat, minsan nakakasama pa ang sobra-sobrang paniniwala sa hula. Nagiging dahilan ito ng maling expectations, pressure sa mga artista, at away-away ng fans kapag hindi natupad ang sinasabi ng hula. Sa huli, ang kapalaran ng Kimpaw ay nasa kanila. Hindi sa tarot reader, hindi sa zodiac sign, at lalong hindi sa viral na hula sa social media. Mas masarap maging fan kung sinusuportahan ang trabaho nila, nirerespeto ang privacy, at hindi nagmamadali sa mga konklusyon. Sa balitang, hula sa kapalaran ng Kimpaw ay hindi dapat paniwalaan, masasabi kong napapanahon at mahalagang paalala ito, lalo na sa dami ng kumakalat ngayon na espekulasyon sa social media. Una sa lahat, ipinapakita ng balitang ito na hindi lahat ng nakikita o napapanood online ay dapat seryosohin. Maraming content creator ang gumagamit ng pangalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino para gumawa ng hula, tarotman, astrology o kung ano pa, kahit wala namang malinaw na basehan. Sa ganitong sitwasyon, tama lang na maging mapanuri ang fans at huwag basta magpapadala sa mga prediksyon na kadalasan ay gawa-gawa lamang. Ikalawa, pinoprotektahan ng ganitong pananaw ang mental at emotional well-being ng mga artista. Kapag pinaniwala ng mga hula, nagkakaroon ng pressure sa Kimpaw na parang kailangan nilang tuparin ang inaasahan ng publiko kahit hindi naman iyon ang tunay nilang sitwasyon. Hindi patas na husgahan o idikta ang magiging kapalaran nila base sa baraha o bituin. Ikatlo, mahalaga ring tandaan na ang lakas ng Kimpaw ay nasa totoong koneksyon at profesionalismo nila, hindi sa mga hula. Ang dahilan kung bakit mahal sila ng fans ay dahil sa chemistry, respeto at dedikasyon nila sa trabaho, mga bagay na kitang-kita at napatunayan na hindi hinulaan lang. Sa kabuuan, ang balitang ito ay isang paalala sa mga fans na maging responsable, suportahan ang Kimpaw sa tama, iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at igalang ang hangganan ng personal na buhay nila. Mas nagiging makabuluhan ang pagiging fan kapag nakaugat ito sa katotohanan, hindi sa mga hula na maaring makasama pa kaysa makatulong. Ang balitang ito ay isang napakahalagang paalala sa lahat ng fans, lalo na sa panahon ngayon na sobrang bilis kumalat ng impormasyon, totoo man o hindi, sa social media. Sa kasikatan ng Kimpaw, hindi na bago ang makakita ng mga tarot reading, astrology posts, at kung ano-anong hula tungkol sa kanilang relasyon o kinabukasan. Pero ang ganitong klase ng content, bagamat minsan ay aliw lamang sa iba, ay nagiging delikado kapag sineryoso at pinaniwalaan. Una, malinaw na ipinapakita ng balitang ito na ang kapalaran ng isang tao ay hindi dapat ikahon sa hula. Sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay may sariling isip, damdamin at desisyon sa buhay. Hindi sila nabubuhay para sundin ang sinasabi ng baraha o bituin. Kapag masyadong binibigyan ng bigat ang mga hula, nawawala ang respeto sa pagiging tao nila at parabang ginagawang palabas ang personal nilang buhay. Ikalawa, may epekto rin ito sa fans mismo. Kapag naniwala ang fans sa isang hula, lalo na kung negatibo, nagkakaroon ng takot, lungkot o galit kahit wala namang totoong dahilan. Nagiging ugat ito ng away-away sa fandom, paghuhusga at minsan ay paninisi sa isa sa dalawa kapag hindi natupad ang sinasabi ng hula. Sa halip na maging masaya ang suporta, nagiging toxic ang paligid. Ikatlo,
Mahalagang tandaan na ang tunay na batayan ay ang nakikita at naririnig mismo mula kina Kim at Paulo. Ang kanilang mga kilos, propesyonal na pakikitungo, at respeto sa isa't isa ang dapat pagtuunan ng pansin. Hindi ang interpretasyon ng mga taong wala namang direktang alam sa kanilang buhay. Kung may mga bagay mang hindi nila ibinabahagi, iyon ay dahil may karapatan silang maging pribado. Dagdag pa rito, maraming gumagawa ng hula ang sinasadya ring gawing kontrobersyal ang kanilang sinasabi para lang mapag-usapan at mag-viral. Ginagamit ang kasikatan ng Kim Pao bilang panghatak ng views at engagement, kahit na maaring makasakit o makapagbigay ng maling impresyon sa mga tao. Sa ganitong sitwasyon, tama lang na maging mapanuri at huwag agad magpapaniwala. Sa kabuuan, ang balitang hula sa kapalaran ng Kim Pao ay hindi dapat paniwalaan, ay nagsisilbing paalala ng maturity at respeto. Ang tunay na suporta ay hindi nakabasa hula o prediksyon, kundi sa paggalang sa desisyon, oras at personal na buhay ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Bilang fans, mas mainam na ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng positibong suporta at pagtitiwala. Hindi sa mga hula na walang kasiguruhan at maaring makasama pa kaysa makatulong. May dadagdag pa sa balitang hula sa kapalaran ng Kim Pao ay hindi dapat paniwalaan. At ito ay mas malalim na paalala hindi lang sa fans kundi pati sa online community sa kabuuan. Una, mahalagang idiin na hindi obligasyon ni Kim Chiu at Paulo Avellino na i-correct o sagutin ang bawat hula na lumalabas tungkol sa kanila. Ang pananahimik nila ay hindi nangangahulugang totoo ang mga prediksyon. Madalas, ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili at sa kanilang kapayapaan. Hindi lahat ng katahimikan ay may ibig sabihing kumpirmasyon. Ikalawa, dapat ding isaalang-alang na may hangganan ang pagiging fan. Ang sobrang pakikialam sa personal na kapalaran ng mga artista, lalo na kung base lang sa hula, ay maaring mauwi sa paglabag sa kanilang privacy. Ang tunay na suporta ay marunong umatras kapag kailangan at marunong rumespeto sa hindi ibinabahagi. Ikatlo, magandang paalala rin ito tungkol sa responsible content creation. May pananagutan ang mga gumagawa ng content na huwag magpakalat ng impormasyong maaring makasira ng reputasyon o makapagdulot ng maling pag-asa o takot sa fans. Hindi lahat ng for entertainment only ay ligtas kapag malinaw na may emotional na epekto sa mga nanonood. Ika-apat, mas mainam na ituon ng fans ang atensyon sa positibong bagay, tulad ng mga proyekto, achievements, at personal growth ni Kim at Paulo bilang mga individual. Doon mas makikita ang tunay na halaga ng Kim Pao, hindi sa kung ano ang hinihula tungkol sa kanila. Sa huli, ang pinakamahalagang maidadagdag sa balitang ito ay ang paalala na ang tunay na kwento ay nangyayari sa totoong buhay, hindi sa hula. Ang respeto, tiwala, at tamang suporta ng fans ang mas makakatulong sa Kim Pao kaysa sa paniniwala sa mga prediksyon na walang kasiguruhan.